So, thank you very much. Bumalik ako dito. Ah, ah, nung dati, pumunta tayo na groundbreaking at syempre, bumalik tayo dito sa ating Brantay, kompleto na. So, may connection na sa Benguet to La Union. Malaking bagay ito kasi ang hirap-hirap talaga tumawid dito. May ikot pa talaga sa baba bago ka pumunta sa Benguet. Ngayon, ang ating mga ani, pwedeng ibenta sa malalaking mga bagsakan, Jai Benguet, or babalik sila rito pababa, yung Benguet, pupunta diretso sa San Fernando hanggang sa Maynila. So marami na tayong nakikitang mga development at inaasahan ko yung Santol, uusbong, dapat lumaki at maging mas maunlad dahil magiging sentro na siya ng ng commerce, ng trade, ng pagtitinda mula sa Cordillera hanggang sa Ilocanja. Ma'am, nagkasama kayong PBBM sa rally sa Ilocos. Ano pong mensahe niyo sa Solid Marcos supporters dito po sa La Union? Well, maraming salamat. Siyempre, kapatid ko pa rin yan. Pero yun nga, talagang hindi naman kami nagkakagulo sa pamilya. Ang magulo, yung mga nakapaligid sa dalawang panig. Alam naman ninyo, maraming chismoso, maraming inggitero at ambisyoso, nagmamadali sa 2028, ang layo-layo pa. Patapusin muna sina Bongbong at si VP Sara. Wag naman ganitong bakbakan ang bakbakan. Yun ang ayoko kaya may hiwalay ako kung minsan Dapat trabaho lang, ang dami pa natin kalsadang tatapusin. Hindi pa natin maayos ito. Itong Bantay, i-criss-cross pa natin yan, Jai Pangasinan, hanggang sa Benguet. Marami to 10 project to na talagang tinutugtong ang Region 1, Region 2, Kenti, Cordillera. Yes, marami tayong dapat gawin. Unang-una, sinasabi ko nga marami dito, lalo sa Santol area, Jai Benguet, at sa ating mga bantay, pati dyan sa San Juan. Pupunta nga namin mamaya si Gobernadora. Dapat yung turismo, palaguin natin at marami talagang interesado, hindi lamang sa mga sports tourism, katulad ng ginagawa sa San Juan at saka sa Pawais, Ilocos Norte, kundi para sa farm tourism. Kasi marami tayong farm dito, marami tayong ani, nateng, kung ano-ano, mais, bagas. Pero ang mga taga Maynila, lalo yung mga kabataan, hindi naman nila alam kung paano magtanim, hindi nila alam kung paano magsaka. Akala natin hindi turismo yon, pero interesado sila sa farm tourism. Higit sa lahat, ganado sila kumain ng preska talaga. Fresh na fresh at sariwang-sariwa, bagong pitas. Hindi nila kabisado itong klase at kalidad ng ating gulay. So ipakita natin at ipamalas kung ano yung agrikultura at ang problema rin ng agrikultura para madama nila ang hirap ng ating mga magsasaka. Ang problema, alam ng mga politiko rito, si Gov at saka si Mayor, huwag tayo, number one siya huwag tayo masyadong naniniwala sa survey pa. Sabi ng tatay ko, basta parating trabaho ng trabaho. Kasi syempre, maganda naman yung survey, nagpapasalamat ako, pero pag pangit ang survey, huwag naman kayo masyadong naniniwala at nagpapanik. Dahil ang importante, pag maganda naman, relax naman tayo, huwag ganun. Sabi ng tatay ko, laging running scared, laging trabaho ng trabaho. Basta kampanya lang tayo. Pero ito, hindi ito kampanya Talagang nagbubukas lang ako ng tulay. Ito yung tuloy-tuloy na project ng Public Works. Lahat ng pera ko yata sa Senado, yung sinasabi nilang ano yung mga priority programs, lahat napunta dito sa Solid North. Sabi ko nga ito yung arapaap ni tatang ko na mabuo yung Solid North ng mga kalkalsada, rantay, tunnel, kung anong kailangan para yung Manila North Road na nasa western sector at saka yung eastern sector na Isabela at Cagayan ay mabuo. Pero napakahirap talaga kasi yung mga Ilocos Ranges, Cordillera, ang hirap itawid. Nabanggit ko na yung mga yung heart centers, ano mga update doon? Yun na nga yung
pinipilit natin ang La Union ay tanyag sa magagandang ospital. Pero talagang yung pangarap ng nanay ko, kasi siya yung nagpatayo kasama ng aking ama, nung Philippine Heart Center, ng Lung Center, Kidney Center, Children's Center. Kung anong meron sa Maynila, dapat meron rin dito. Dapat sa probinsya, hindi naglalaylay. Sinasabi ko pa nga na dapat yung sa probinsya, sana yung minimum wage, pareho na yung probinsya at saka Metro Manila. Kung ano yung mahal sa Manila, mas mahal pa dito ang gasolina. Kung ano yung mahal sa Manila, ganun mas mahal pa rito ang mga electronics, ang mga kasangkapan, yung ibang grocery, magkamahal-mahal. Kaya dapat ipantay na yan, walang iwanan at pare-pareho. Thank you. Nabanggit ko rin, ewan ko kung narinig nila o natauhan sila. Ang sinasabi ko, dapat yung marginal farmers natin, Narigatipyag, di Manalon tayo, kinakailangan hindi yung minsanan na ayuda o yung pabigla-biglang mga limos na binibigay, papilahin pa. Dapat ibalik yung pera sa ating mga maliliit na Manalon, ang ating seniors, ang ating PWD, ang ating solo parents, pero gawing pareho ng 4Ps na buwan-buwan, maayos ang listahan, walang palusutan, walang palakasan. Yun. Thank you.